Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa gabi ay patuloy na puno ng tao. Ang mga anunsyo ay nagsasalitan sa tunog ng mga gulong ng bagahe na humahatak sa makintab na sahig. Ang mga pasahero mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay nagmamadaling patungo sa kani-kanilang destinasyon. Ngunit sa gitna ng pagmamadali na iyon, may isang pamilya na nakatayo ng tuwid sa gitna ng arrival hall na parang huminto ang buong mundo sa harapan nila. Ang apat na miyembrong pamilyang Amerikano, sina Michael, Sarah, Emma at ang kanilang bunsong anak na si Noah ay bagong dating sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod mula sa mahabang paglalakbay sa iba't ibang kontinente. Ngunit ang mas nagpalala sa lahat ay hindi ang pagkapagod mula sa eroplano, kundi ang katotohanang nangyari ilang minuto pa lamang ang nakalipas. Nawawala lahat ng bagahe natin, sabi ni Sarah na nanginginig ang boses. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak habang si Emma ay palingalinga sa paligid ng may takot. Sinubukan ni Michael na pigilan ang kanyang sarili. Pabalik-balik siya sa harap ng conveyor belt ng bagahe kahit matagal na itong huminto. Ang dalawang malalaking maleta na naglalaman ng lahat, damit, mahahalagang dokumento, gamot at mga pangangailangan ng mga bata ay walang anumang bakas. Sigurado ka bang nasa tamang conveyor belt tayo? Muling tanong ni Sarah, kahit alam niyang hindi magbabago ang sagot. Oo, sigurado, sagot ni Michael. Ngunit nagsimula ng manginig ang kanyang mga mata. Si Emma, na 12 taong gulang pa lamang, ay nagsimulang mamasa ang mata. Nanay, natatakot po ako. Ang maikling pahayag na iyon ay parang nagpapatunay sa katotohanan. Hindi lang sila mga turista na nawalan ng bagahe. Sila ay isang pamilya na nasa isang dayuhang bansa, walang gamit, walang lokal na numero ng telepono at halos walang ideya kung kanino hihingi ng tulong. Nagtungo si Michael sa counter ng serbisyo ng airline, ngunit kaagad na lumitaw ang mas malaking problema. Limitado ang Ingles ng opisyal at ang pagpapaliwanag ng magkabilang panig ay nagsimulang maging pabago-bago dahil sa stress. Impormasyon sa flight, numero ng resibo ng bagahe, mga dokumento sa paglalakbay, lahat ng ito ay lalong nagpagulo sa sitwasyon. Tumingin si Sarah sa paligid nang walang pag-asa. Napansin niya ang mga taong dumadaan isa-isa. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan ng maliit na pamilyang ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Noah dahil sa gutom at antok. Ang iyak ng maliit na bata ay lalong nagdagdag ng presyon. Sinubukan ni Emma na aliwin ang kanyang kapatid, ngunit halos hindi niya na rin mapigilan ang sariling luha. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang lalaki na nakasuot ng khaki na uniforme ang dumaan ng dahan-dahan. Isa siyang Filipino pulis na nagsasagawa ng karaniwang pagpapatrolya sa lugar. Walang sinuman sa pamilya ang nakakaalam na sa loob ng ilang minuto, ang simpleng desisyon ng lalaking ito ay magbabago sa kanilang masamang gabi magpakailanman. Ang pangalan ng pulis ay Police Captain Marco de la Cruz. Hindi siya ang pinakaprominente sa paliparan. Wala siyang matigas na tindig o malakas na boses tulad ng sa mga pelikula. Mayroon lamang siyang kalmado, mapagmasid na mga mata at isang ekspresyon na nagpapahiwatig na sanay siyang makakita ng mga taong nawawala, nag-aalala o may problema sa isang lugar kung saan tila masyadong nagmamadali ang lahat para may huminto at magbigay pansin. Habang nagpapatrolya, narinig niya ang iyak ng bata. Hindi ito ang pinakamalakas na ingay sa arrival hall, ngunit may kakaiba sa tono ng boses na nagpatalikod sa kanya. Nakita niya ang 4 na dayuhang pamilya na nagkukumpulan sa paligid ng isang walang laman na trolley at ang kanilang mga mukha ay malinaw na nagpapahiwatig na may mali. Maingat na lumapit si De La Cruz bago bumigkas sa malinaw na Ingles. "Excuse me, can I help you?" Biglang lumingon si Michael na parang narinig niya ang pangungusap na matagal na nilang hinihintay. "Yes, please. Please help us. Our luggage is gone. We can't find anything. My son is tired. My daughter is scared. And we don't know what to do." Ang boses ni Michael ay puno ng pagod at stress, ngunit si De La Cruz ay hindi nagpakita ng pagmamadali. Dahan-dahan siyang tumango na parang nagpapadala ng simpleng senyales na, "Nakikinig ako." At iyon pa lamang ay sapat na upang bahagyang makahinga ng malalim si Sarah. "Ayos lang po. Dahan-dahan lang po ang pagkwento," sabi niya sa malumanay ngunit matatag na tono.
Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa buong pamilya sandali. Dahil mula nang dumating sila, walang sinuman ang nakipag-usap sa kanila sa paraang nagbigay ng pakiramdam ng seguridad. Ibinigay ni Michael ang mga resibo ng bagahe at ipinaliwanag na marami silang connecting flights bago dumating sa Maynila at nang maghintay sila sa conveyor belt, wala silang nakitang kahit isang maleta. Sa loob ng mga ito ay gamot para kay Noah, mga damit, mahahalagang gamit at ilang importanteng dokumento. Nakikinig si De La Cruz ng buong atensyon. Tiningnan niya ang bawat dokumento, nagtanong ng paisa-isa, at ang kanyang sistematikong pamamaraan ay lubos na kaiba sa kaguluhan kanina. Pagkatapos, kinausap niya ang opisyal ng airline sa matatas na Tagalog. Ang kanyang boses ay magalang ngunit seryoso, malinaw na nagmamadali na magkaroon ng kalinawan. Tumingin si Sarah sa eksena ng may pagtataka. Tinutulungan niya talaga tayo, di ba? Bulong niya sa kanyang asawa. Tumango ng bahagya si Michael, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalala. Ilang minuto pagkatapos, bumalik si De La Cruz sa pamilya na may balitang hindi pa rin maganda. Hindi lumabas ang kanilang bagahe sa Maynila dahil malamang na na-overload ito sa isang koneksyon at maaring nasa bansang pinanggalingan pa rin o nasa proseso ng pagpapadala. Kaagad na nanlumo si Emma habang si Noah ay lalong naging magulo. Inakala ng pamilya na iyon na ang katapusan ng kanilang pag-asa, ngunit ang sumunod na sinabi ni De La Cruz ay ang simula ng isang kuwento na hindi nila malilimutan kailanman. Ngayong gabi, hindi ko kayo hahayaang harapin ito ng mag-isa. Sa isang mundo kung saan lahat ay pinapatakbo ng oras, karamihan sa mga estranghero ay tumutulong lamang hanggang sa kinakailangan, lalo na sa isang internasyonal na paliparan na puno ng mga regulasyon at limitasyon. Ngunit ang mga salita ni Police Captain Marco De La Cruz ay kaagad na nagpatigil kina Michael at Sarah. Ngayong gabi, hindi ko kayo hahayaang harapin ito ng mag-isa. Hindi ito mahabang pangungusap, hindi ito malaking pangako. Ngunit ito ay isang mainit na salita na higit sa inaasahan nila mula sa isang taong kakikilala lamang nila ng wala pang 10 minuto. Tumingin si Sarah sa kanya ng hindi sigurado. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ng bahagya si De La Cruz bago sumagot. Tutulungan ko kayong i-coordinate ang lahat ng hakbang, ang pag-report sa nawawalang bagahe, ang pakikipag-ugnayan sa airline, at ang pagtitiyak na makakarating kayo ng ligtas sa inyong tirahan. Pagkatapos, susundan natin ang kasong ito. Ang sagot na iyon ay nagpababa ng tingin ni Michael sandali. Sinubukan niyang magpakatatag sa buong oras, ngunit ang katotohanan ay halos sumuko na siya. Siya ay isang ama, isang asawa, at pakiramdam niya ay hindi niya napoprotektahan ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Ngunit ang lalaking ito na nakauniforme ay pumasok upang saluhin ang bahagi ng presyon ng walang pag-aalinlangan. Dinala ni De La Cruz ang pamilya sa isang mas tahimik na lugar. Naghanap siya kaagad ng inuming tubig para sa mga bata. Pagkatapos, humingi siya ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang tirahan, numero ng telepono, at mga plano sa paglalakbay para sa kinabukasan. Tinulungan din niya silang tawagan ng hotel upang ipaalam na sila ay darating ng huli dahil sa problema sa nawawalang bagahe. Para sa pamilyang ito, ang isang maliit na bagay tulad ng pagtawag sa hotel ay maaaring tila ordinaryo, ngunit sa sitwasyon kung saan ang roaming phone ay may problema, hindi matatag ang internet at lahat ay natataranta, ang pagkakaroon ng isang taong tumutulong mag-prioritize ng problema ay ang pagkakaiba sa pagitan ng krisis at ng kakayahang magpatuloy. Nagsimulang kumalma si Noah nang makainom ng tubig at makaupo. Hindi inalis ni Emma ang tingin sa pulis. Hindi niya inakala na ang isang pulis sa ibang bansa ay luluhod upang kausapin ang kanyang kapatid ng ganoon kalumanay. Ano po ang pangalan ninyo? Mahinang tanong ng dalagita. Ako si Marco, sagot niya na may ngiti. At ikaw? Emma, sagot niya. Emma, ang galing mo. Ang ganda ng pag-aalaga mo sa kapatid mo. Ang simpleng papuri na iyon ay nagpatayo ng bahagya kay Emma, na parang ang takot na bumabagabag sa kanyang puso ay nagsimulang gumaan. Huminga ng malalim si Michael sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa paliparan. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngunit umiling si De La Cruz. Huwag muna kayong magpasalamat.
Marami pa tayong kailangang ayusin. Inakala ng pamilya na tutulong lamang siya sa mga hakbang sa paliparan. Ngunit sa paglaon, nagsimula nilang maunawaan na ang kabaitan ng tao ay kung minsan higit pa sa tungkulin. Matapos ayusin ang mga dokumento para sa nawawalang bagahe sa airline, dapat ay tapos na ang tungkulin ni De La Cruz. Maaari niyang ituro ang direksyon, sabihin ang mga hakbang, at umalis tulad ng gagawin ng maraming tao. Ngunit nanatili siya doon na parang may kung anong nagsasabi sa kanyang puso na hindi paligtas ang pamilyang ito. Palubog na ang araw. Ang paliparan, antok na si Noah at sumandal sa balikat ng kanyang ina, habang si Emma ay sinubukang magpakatatag ng higit pa sa kanyang edad. "Nasaan po ang hotel ninyo?" tanong ni De La Cruz. Ibinigay ni Michael ang reserbasyon ng tirahan. Nang basahin ni De La Cruz ang pangalan ng hotel, tumigil siya sandali bago tumingala. Ang lugar na iyon ay medyo malayo sa paliparan at ngayong gabi, mahirap makahanap ng sasakyan, lalo na kung may kasama kayong 2 bata at walang bagahe. "Tatawag na lang po kami ng taxi," sagot ni Michael. Kahit mukhang kumpiyansa, ang totoo ay hindi pa niya alam kung paano ipaliwanag ang direksyon sa Tagalog. Tiningnan ni De La Cruz ang mukha ng bawat isa at kaagad na nagpasya, "Idedestino ko kayo sa isang ligtas na lugar ng sakayan at ako na ang kakausap sa driver." Napahinto si Sarah. "Sasama po kayo sa amin?" "Oo po," sagot niya. "Kahit hanggang sa makasakay kayo ng maayos." Ito ay tulong na higit pa sa anumang opisyal na proseso, ngunit ginawa niya ito na parang ordinaryong bagay. Habang naglalakad sila, patuloy na ipinapaliwanag ni De La Cruz ng mahinahon ang tungkol sa Pilipinas. Sinabihan niya sila na mag-ingat sa mahahalagang dokumento, kung paano makipag-ugnayan sa hotel at kung paano susundan ang bagahe kinabukasan. Nang makarating sila sa lugar ng sakayan, napansin nilang mas mahaba ang pila ng taxi kaysa sa karaniwan. Maraming pasahero ang nakapila ng mahaba. Nag-alala muli si Sarah dahil halos makatulog na si Noah sa kanyang mga bisig at nagsimulang magreklamo si Emma na sumasakit ang ulo. Hindi pinabayaan ni De La Cruz na tumayo sila karoon na nalilito. Lumakad siya upang kausapin ang opisyal na namamahala sa pila, pagkatapos ay bumalik siya na may dalang sasakyan na mas angkop para sa pamilya at maliliit na bata. Tinulungan niya itong ilagay ang natitirang mga bagahe, ang maliliit na handbags, sa loob ng sasakyan. Ngunit ang pinakanagulat kay Michael ay nang kumuha si De La Cruz ng ilang banknote mula sa kanyang bulsa at ibigay sa driver. "Hindi po." Mabilis na pigil ni Michael. "Kami na po ang magbabayad." Ngumiti ng bahagya si De La Cruz. "Hindi ko po binabayaran lahat. Gusto ko lang siguraduhin na makakarating kayo sa hotel nang hindi nabibiktima at ngayong gabi ay hindi na kayo mag-aalala sa maliit na gastusin." Ang mga salitang iyon ay nagpatikom sa labi ni Sarah. Nangilid ang luha nang hindi niya namalayan. Para sa kanya, ito ay maaring maliit na halaga lamang. Ngunit para sa isang pamilya na naliligaw sa unang gabi sa ibang bansa, ito ay kabaitan na masyadong malaki upang ipaliwanag sa mga salita. Dahan-dahang umalis ang taxi sa paliparan, sa gitna ng ginintuang ilaw ng Maynila na humahaba hanggang sa dulo ng paningin. Ang pamilyang Amerikano ay tahimik na nakaupo sa loob ng sasakyan na parang hindi pa nila napoproseso ang nangyari sa nakaraang 1 oras. Tumingin si Michael sa likod ng salamin at nakita si Police Captain Marco De La Cruz na nakatayo pa rin sa parehong lugar hanggang sa lumayo ang sasakyan. Ang imahe ng lalaking nakauniporme na bahagyang nagtaas ng kamay na parang nagsasabing, "Ayos na," ay nanatili sa kanyang isip. "Hindi ako makapaniwala," mahinang sabi ni Sarah. "Kakakilala lang natin siya ngayon pero mas tinulungan niya tayo kaysa sa ilang tao sa ating sariling bansa." Tumango si Michael. Hindi siya kaagad sumagot dahil ang kanyang puso ay puno pa rin ng pagkakasala at pasasalamat. Alam niya na sinubukan niya ang lahat, ngunit hindi niya makontrol ang sitwasyon. Ang isang estranghero na nag-abot ng tulong nang walang anumang inaasahan ay nagpasimula sa kanya na muling tanungin ang mundo na inakala niyang malamig. Ang driver ng taxi ay kaunti lamang ang alam sa Ingles, ngunit dahil kinausap na siya ni De La Cruz ng maaga, naging maayos ang biyahe kaysa sa inaasahan. Itinuro din niya ang mahahalagang gusali sa daan at sinubukan niyang kausapin sina Emma at Noah upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Nang makarating sila sa hotel,
Tila alam na ng reception staff ang lahat mula sa tawag ni De La Cruz kanina. Mabilis nilang inayos ang check-in at tinulungan din silang maghanap ng toothbrush, ekstrang t-shirt at mga pangunahing pangangailangan para sa mga bata. Ang detalyado po ng impormasyon na ibinigay ng pulis na tumawag, sabi ng staff na may ngiti. Nag-aalala po siya na mahihirapan kayo at humingi ng espesyal na pag-aalaga para sa inyo ngayong gabi. Muling natahimik si Sarah. Mahinang hinawakan niya ang kanyang dibdib na parang pinipigilan ang isang emosyon. Nang gabing iyon, matapos maligo at makatulog ang mga bata, naupo sina Michael at Sarah sa harap ng bintana ng kanilang silid. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ng tahimik. Dumating kami rito ng may takot, ngunit ang unang tao na nagparamdam sa amin na ligtas ang bansang ito ay isang pulis na hindi naman kailangang tumulong sa amin ng ganito kalaki. Kinuha ni Michael ang isang maliit na piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang baro. Ito ang pangalan at contact number ni De La Cruz na isinulat niya bago sila naghiwalay kasama ang maikling mensahe na, "Kung may problema, tawagan niyo ako." Para sa karamihan, ang numero ng telepono ng pulis sa ibang bansa ay maaaring isang linya lamang ng impormasyon. Ngunit para sa pamilyang ito, ito ang dahilan kung bakit ang unang gabi sa Pilipinas ay hindi naging bangungot. At hindi pa nila alam na kinabukasan ng umaga, ang susunod na gagawin ni De La Cruz ay mas lalong magpapatigil sa kanila. Dahan-dahang sumikat ang araw sa kurtina ng silid. Ang Maynila sa umaga ay lubos na naiiba sa nakaraang gabi. Ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay abala pa rin, ngunit para sa pamilya ni Michael, ang dating pag-aalala ay hindi pa nawawala. Nawawala pa rin ang kanilang bagahe, wala pa rin silang damit at gamit, at halos masira na ang kanilang unang araw ng paglalakbay. Maaga pa lang ay gising na si Michael. Nakaupo siya at tinitingnan ang kanyang email at sinusubukang tawagan muli ang airline habang tinutulungan ni Sarah ang mga bata sa mga pansamantalang gamit na ibinigay ng hotel. Ang kapaligiran sa silid ay may tensyon pa rin, kahit bahagyang mas maayos kaysa sa nakaraang gabi. At nagring ang telepono ni Michael. Ang numero sa screen ay hindi Amerikano, hindi numero ng hotel, kundi isang numero ng Pilipinas na kaagad niyang nakilala. "Hello? Magandang umaga po. Ako po si Marco, ang magalang na boses sa kabilang linya. Nakarating po ba kayong lahat sa hotel ng ligtas kagabi?" Kaagad na tumayo si Michael. "Oh my God, oo po. Ligtas po kaming nakarating. Maraming salamat talaga." Ngunit ang mas nagulat sa kanya ay ang dahilan kung bakit tumawag si De La Cruz, hindi lang para magtanong. "Sinusundan ko na po ang bagahe ninyo simula pa kaninang umaga," patuloy niya. "Ngayon po, kinumpirma ng sistema na ang bagahe ninyo ay nasa Singapore at ipapadala kasama ng flight ngayong hapon. Kung walang aberya, malamang ay makukuha ninyo ito mamaya ngayong gabi." Natahimik si Michael sandali. Lumingon siya kay Sarah na nakikinig sa malapit. Malaki ang mga mata nito na parang hindi makapaniwala. "Sinusunod ninyo po simula pa kaninang umaga?" tanong ni Michael. "Opo. Sinabi ko naman po sa inyo na tutulungan nating ayusin ito." Ang sagot ay napakasimple ngunit para sa nakikinig, ito ay matatag na hindi nila malilimutan. Idinagdag pa ni De La Cruz na nakipag-ugnayan na siya sa opisyal ng airline upang direktang ipadala ang bagahe sa hotel pagdating upang hindi na kailangang bumalik pa ang pamilya sa paliparan. Tinakpan ni Sarah ang kanyang bibig. Nagsimulang umagos ang luha nang hindi mapigilan. Hindi na siya umiiyak dahil sa kalungkutan, kundi umiiyak dahil may isang tao na nag-aasikaso ng mahahalagang bagay para sa kanila kahit hindi niya sila kamag-anak, kaibigan o taong may obligasyong gawin iyon. Bago niya ibaba ang tawag, sinabi pa ni De La Cruz ang isang pangungusap na muling nagpatahimik sa kanilang dalawa. "Ngayon, ipasyal niyo ang mga bata at kumain ng masarap. Marami pa kayong magagandang bagay na makikita sa Pilipinas." Matapos ibaba ang tawag, nagkatinginan sina Michael at Sarah ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Si Emma, nakakarinig lamang ng balita, ay mabilis na nagtanong, "Babalik po ba ang mga bagahe natin?" Ngumiti si Michael sa unang pagkakataon. "Oo, anak, dahil may isang taong hindi sumuko para sa atin." Nagsimulang maramdaman ng pamilya na ang biyaheng ito ay hindi maalala bilang ang pinakamasamang pagsisimula ng bakasyon,
kundi ito ay maaaring maging isang kuwento na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Matapos matanggap ang magandang balita tungkol sa bagahe, kapansin-pansing nagbago ang kapaligiran sa silid ng hotel. Nagsimulang ngumiti ang mga bata, naging masigla si Emma, habang si Noah ay bumalik sa pagiging mapaglaro. Ang stress na bumabalot sa buong pamilya simula pa kagabi ay tila dahan-dahang nawala. Tiningnan ni Sarah ang kanyang mga anak at mahinang sinabi, "Siguro hindi natin dapat hayaan ang masamang nangyari kagabi na sirain ang nararamdaman natin sa bansang ito." Tumango si Michael. Alam niya na tama ang asawa niya. Kahit na nagsimula ang biyahe ng magulo, ang sumunod na nangyari ay nagpakita ng isang bagay na mas malalim kaysa sa paglalakbay. Ito ay ang pagkakataong makita ang puso ng mga tao sa isang lugar na hindi pa nila kilala. Nagpasya silang dalhin ang mga bata sa almusal sa hotel. Ang maliit na mesa ay puno ng mga pagkaing hindi pamilyar sa pamilyang Amerikano, ngunit lahat ng staff ay matiyagang nagpaliwanag. Ang ilan ay ngumiti pa kay Noah at nagdagdag ng prutas ng walang bayad. Tumingin si Emma sa paligid ng may pagtataka. Ganon po ba kabait lahat ng tao rito? Ang tanong ng kanyang anak ay nagpatawa ng bahagya kay Sarah. Nagsisimula na rin akong isipin iyon. Matapos mag-almusal, ibinigay ng reception staff ang isang piraso ng papel kay Michael. Ito ay isang listahan ng mga tindahan ng pangunahing pangangailangan malapit sa hotel, kasama ang ilang pangunahing salitang Tagalog na maaaring kailanganin nila, tulad ng tubig, botika, tulong, salamat. Pinabibigay po ng pulis na iyon. Para po daw kung kailangan ninyo, sabi ng staff. Natahimik kaagad si Michael. Kahit ang maliliit na detalye ay inisip ni Dela Cruz ng kumpleto, na parang hindi lang siya tumulong sa paglutas ng problema, kundi sinubukan din niyang iparamdam muli ang seguridad sa pamilyang ito. Nagsimula silang maglibot sa paligid ng hotel ng maingat. Ang Maynila ay hindi kasing nakakatakot tulad ng inakala nila. Ang mga kalsada ay puno ng kulay, ang mga restaurant ay nagbibigay ng masarap na amoy, at ang mga tao ay mas madaling ngumiti kaysa sa nakasanayan nila. At kahit may kaunting kawalan pa rin ng pamilyar, ang takot ay napalitan ng pagkausyoso. Malakas na tumawa si Noah nang makita ang isang jeepney na dumaan. Kinunan ni Emma ng litrato ang lahat ng nakita niya, mula sa mga karatula sa Tagalog hanggang sa kakaibang prutas sa gilid ng kalsada. Lumingon si Sarah sa kanyang asawa nang may mas malambot na tingin. Kagabi, naisip ko na nagkamali tayo sa pagpunta rito, sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Michael at ngayon, lumingon siya sa mga tao sa paligid bago dahan-dahang sumagot. Ngayon, naiisip ko na baka nakatagpo tayo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa magagandang tanawin o tourist spots. Marahil ang pinakamahalagang paglalakbay ay hindi ang makita ang magandang mundo, kundi ang makita ang kabutihan ng tao sa araw na tayo ay pinakamahina. At ng hapon na iyon, ang kwento na ikinagalak na nila ay mas lalong naging malalim. Sa kalagitnaan ng hapon, habang nagpapahinga ang pamilya sa kanilang silid matapos bumili ng kaunting pangunahing pangangailangan, tumunog ang telepono mula sa reception. Ipinaalam ng staff na may isang opisyal na may dinalang bagay sa lobby. Nagkatinginan sina Michael at Sarah ng sabay. Kusa silang bumilis ang tibok ng puso. Ang tanging pag-asa nila noon ay ang kanilang nawawalang bagahe. Mabilis nilang dinala ang mga bata sa ibaba. At kaagad na bumukas ang pinto ng elevator, ang eksena sa harapan nila ay nagpatili ng mahina kay Emma. Ang dalawang maleta ng pamilya ay nakatayo sa harapan, nakahanay ng maayos, walang anumang matinding pinsala. At sa tabi ng bagahe ay ang lalaking nakasuot ng haki na uniforme na hindi nila malilimutan. Marco! Sigaw ni Noah ng may kagalakan, kahit kagabi ay umiyak pa siya ng walang tigil. Yumukod si Dela Cruz at niyakap ng mahina ang bata bago ngumiti ng malapad. Sa wakas, nakarating na rin ang bagahe sa may-ari. Halos hindi mapigilan ni Sarah ang kanyang luha. Dahan-dahan siyang lumapit na parang hindi pa rin makapaniwala. Ikaw po mismo ang pumunta? Opo. Gusto ko pong siguraduhin na makakarating po talaga sa inyo ang bagahe, ang sagot na nagpatahimik sa kapaligiran sandali. Hindi nila inakala na gagawin niya ang ganito kalaknaki. Hindi lang siya tumawag para mag-follow up. Hindi lang siya nakipag-ugnayan mula sa malayo, kundi naglakbay pa siya sa hotel upang personal na ibalik ang bagahe.
Mahigpit na hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Hindi ko po talaga alam kung ano ang sasabihin. Sobra-sobra po ang tulong ninyo na hindi kayang ipaliwanag ng salitang salamat. Ngumiti ng magalang si Dela Cruz. Minsan po, kapag naglalakbay ang mga tao, ang pinakamahalaga ay hindi lang ang maibalik ang nawala, kundi ang pakiramdam na may mga tao pa rin sa mundo na hindi ka pababayaan. Kaagad na lumuha si Sarah. Si Emma ay tahimik na nakatayo, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit kay Dela Cruz at ibinigay ang isang maliit na piraso ng papel. Ito ay isang hugis puso na iginuhit niya gamit ang ballpen ng hotel kasama ang mga salitang Ingles na "You made the Philippines feel like home." Tinanggap ni Dela Cruz ang papel na iyon nang may bahagyang nagbago ang ekspresyon. Yumukod siya upang pasalamatan ang dalagita. Ngunit ang mas nagpatigil sa lahat ay nang bumulong ang staff ng hotel kay Michael. Ang opisyal na ito po ay dumating halos 1 oras bago pa ang bagahe. Naghintay po siya rito dahil nag-alala siya na baka may mangyari pang mali. Kaagad na natahimik si Michael. Isang tao ang naghintay ng 1 oras upang siguraduhin na ang isang dayuhang pamilya ay ligtas na makukuha ang kanilang gamit. Sa sandaling iyon, walang sinuman sa pamilya ang makapagsalita. Natahimik ang lobby ng hotel na parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid na nag-iwan lamang ng isang pakiramdam na nabuo sa puso ng bawat isa. Tiningnan ni Michael ang bagahe na muling nasa harapan niya. Tiningnan ang kanyang asawa at mga anak na may mukha ng ginhawa. Pagkatapos ay muling tumingin sa lalaking nakauniporme na nakatayo ng mapagpakumbaba na parang ang lahat ng ginawa niya ay ordinaryong bagay lamang. Ngunit para sa pamilyang ito, hindi ito ordinaryo sa anumang paraan. Gusto ko po sanang bumawi, sabi ni Michael. Kahit pamasahe, oras o ano paman, pakiusap po, tanggapin niyo po. Umiling kaagad si Dela Cruz. Ayos lang po. Hindi ko po ginawa ito para sa ganoong bagay, pero sobra-sobra na po ang ginawa ninyo kaysa sa tungkulin ninyo, sabi ni Sarah na umiiyak. Tinulungan niyo po kami mula pa sa unang minuto, sinundan niyo po ang bagahe, dinala niyo po kami sa hotel, at ngayon, kayo pa mismo ang nagbalik ng bagahe. Hindi po namin ito malilimutan kailanman. Natahimik si Dela Cruz sandali bago sumagot ng simple. Kapag natakot po ang isang tao sa isang bansang hindi niya kilala, habang buhay niyang maaalala kung sino ang unang nag-abot ng tulong. Gusto ko lang po na ang unang alaala ninyo sa Pilipinas ay isang magandang alaala. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim sa puso ng lahat. Yumuko si Michael. Siya ay isang lalaki na hindi masyadong nagpapakita ng emosyon, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang punasan ang kanyang mga mata ng mabilis. Mahigpit na hinawakan ni Sarah ang kamay ng kanyang asawa habang nagsimulang umiyak ng tahimik si Emma. Si Noah, na masyado pang bata para maunawaan ang lahat, ay nagsabi ng pinakasimpleng pangungusap, ang bait po ng pulis sa mundo. Tumawa ang lahat na umiiyak. Mahinang hinaplos ni Dela Cruz ang ulo ng bata bago sabihing kailangan na siyang bumalik sa kanyang tungkulin. Ngunit bago siya umalis, mabilis na humingi si Sarah ng group photo nila kasama siya bilang alaala. Nakatayo sila ng magkahanay sa harap ng marangyang hotel lobby sa malaking lungsod na naging backdrop ng isang litrato na mas mahalaga kaysa sa anumang larawan ng paglalakbay. Dahil ang larawang ito ay hindi lang nagtala ng mga mukha, kundi nagtala rin ng sandali kung saan ang isang estranghero ay naging bahagi ng alaala ng pamilya habang buhay. Matapos magpicture, magalang na yumuko si Dela Cruz. Sinubukan ng mga bata na gayahin ng Filipino na paraan ng pagbati ng medyo awkward na nagpatawa muli sa lahat. Nang lumabas siya ng hotel, mabilis na tumakbo si Emma sa bintana at tiningnan siya hanggang sa mawala siya sa paningin. Nanay, naiisip ko po na paglaki ko, gusto kong maging katulad niya na tumutulong sa ibang tao. Tiningnan ni Sarah ang kanyang anak ng may malambot na mata. Alam niya na kung minsan, ang isang tao ay hindi lamang nagbabago ng masamang araw ng isang tao, kundi maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin ng isang bata sa mundo sa buong buhay niya. Matapos ang araw na iyon, ang biyahe ng pamilya ni Michael sa Pilipinas ay nagpatuloy ng maayos. Nakabisita sila sa mga simbahan, nakatikim ng Filipino na pagkain, nakakita ng mga ngiti ng mga tao, at nakaranas ng kulturang mas maganda kaysa sa inakala nila.
Ngunit anuman ang kanilang napuntahan o nakita na kagandahan, ang kwento na laging pinag-uusapan sa hapagkainan gabi-gabi ay nanatiling pareho, ang kwento ng isang Filipino pulis na nagpabago sa unang masamang gabi sa pinakamainit na alaala ng buong biyahe. Nagsimulang isulat ni Sarah ang kuwentong ito sa kanyang telepono. Ayaw niyang mawala ang anumang detalye. Ang unang salita ni De La Cruz, ang kulay ng mukha ni Emma nang ibigay niya ang hugis puso o kahit ang sandali na nakatulog si Noah sa kanyang balikat habang naghihintay ng tulong sa paliparan. Pagbalik sa Estados Unidos, ang unang ginawa ng pamilya ay hindi lamang ang ayusin ang mga gamit sa bahay, kundi ang umupo ng sama-sama upang i-post ang buong kuwento sa social media. Isinulat ni Michael ang isang mahabang mensahe mula sa puso, ikinuwento mula sa sandali ng kanilang kawalan ng pag-asa sa paliparan hanggang sa sandali na personal na ibinalik ni De La Cruz ang bagahe sa hotel. Hindi niya ito isinulat upang maging viral. Isinulat niya ito dahil pakiramdam niya kung malalaman ng mundo ang ganitong kabutihan, maaaring maging mas malumanay pa ang mundo. Mabilis na na-share ang mensahe. Maraming tao ang nagkomento. Ang ilan ay nagsabing umiyak sila. Ang ilan ay nagsabing gusto nilang bumisita sa Pilipinas dahil sa kuwentong ito. Ang ilan ay nagkuwento na nakatanggap din sila ng tulong mula sa mga Filipino sa katulad na paraan. Binasa ni Emma ang mga komento at lumingon sa kanyang ina. Marami pong naniniwala katulad ko na ang isang tao ay kayang gawing mas mainit ang buong bansa. Ang kwento ay lumaganap pa nang dalhin ng kaibigan ni Michael na nagtatrabaho sa lokal na media ang kwento sa isang maliit na programa hanggang sa nagsimulang pag-usapan ng mas maraming tao ang isang mabait na Filipino pulis na hindi pa nila kilala. Ngunit para sa pamilyang ito, hindi mahalaga ang kasikatan. Ang mahalaga ay gusto nilang malaman ng opisyal na iyon na ang kanyang ginawa ay hindi nagtapos sa pagtulong sa kanila ng gabing iyon, kundi naglakbay ito sa iba't ibang kontinente at humipo sa puso ng hindi mabilang na tao. Kaya nagpasya silang gumawa ng isang bagay upang ang pasasalamat na ito ay hindi lamang isang mensahe sa internet, kundi isang bagay na talagang makakarating sa kanya. Ilang linggo matapos bumalik sa Amerika, patuloy na pinag-uusapan ng pamilya ni Michael si Marco. Ang litrato sa lobby ng hotel ay inimprenta, inilagay sa frame, at ipinaskil sa sala sa tabi ng iba pang larawan ng paglalakbay na parang nais ipaalala na ang pinakamahalagang alaala ng biyaheng ito ay hindi ang lugar kundi ang mga tao. Nagsuggest si Sarah ng isang ideya, isang gabi habang naghahapunan ang buong pamilya. Hindi lang natin dapat i-post ang kwento sa internet. Dapat magpadala tayo ng kung ano sa kanya. Kaagad na lumiwanag ang mata ni Emma. Gusto ko pong magsulat ng sulat. Mabilis na sinundan ni Noah. Gusto ko pong magpinta ng pulis. Ngumiti si Michael. Iyon din ang iniisip niya sa loob ng ilang araw, kaya sinimulan nilang ihanda ang isang maliit na kahon ng regalo na walang malaking halaga ngunit puno ng kahulugan. Sa loob ay may sulat mula sa bawat miyembro ng pamilya, isang drawing mula kay Noah, isang bagong bersyon ng hugis puso na card mula kay Emma, at isang frame na may litrato nila ng magkasama sa araw na ibinalik ang bagahe. Sa sulat ni Michael, isinulat niya, "Hindi mo lang po ibinalik ang aming bagahe, ibinalik mo rin po ang aming pananampalataya sa sangkatauhan." Isinulat ni Sarah, "Sa gabing pakiramdam ko ay hindi ligtas ang buong mundo para sa aking mga anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nalaman na totoo pa rin ang kabaitan." Samantala, isinulat ni Emma ang isang maikli ngunit makapangyarihang mensahe, "Isang araw po, paglaki ko, at kung magkaroon ako ng pagkakataong tumulong sa iba, aalalahanin ko po kayo." Ipinadala nila ang regalo, kasama ang mga sulat sa ahensya ng De La Cruz sa Pilipinas, umaasa lamang na ito ay talagang makakarating sa kanya. Ilang linggo ang lumipas bago sila nakatanggap ng email na sagot mula sa isang opisyal sa Pilipinas na nagpapaalam na ang lahat ng gamit ay naihatid na kay De La Cruz kasama ang isang litrato. Sa litratong iyon, nakatayo si De La Cruz sa kanyang desk. Hawak niya ang frame sa isang kamay at sa kabilang kamay naman ay ang drawing ni Noah. Sa kanyang mukha ay may mainit at taos-pusong ngiti, katulad ng unang araw na nagkita sila. Tiningnan ni Sarah ang litrato at muling nangilid ang luha. Natahimik si Michael sandali.
habang si Emma ay ngumiti na umiiyak. Minsan, ang pinakamagandang regalo sa mundo ay hindi mamahaling bagay, kundi ang malaman na ang kabutihan na ibinigay natin sa isang tao ay hindi nawalan ng halaga. Lumipas ang ilang buwan, ngunit para sa pamilyang Amerikano na ito, ang Pilipinas ay hindi na lang isang destinasyon sa mapa. Ito ay naging lugar na konektado sa isa sa pinakamalalim na alaala sa kanilang buhay. Sa tuwing may nagtatanong sa kanila kung paano ang kanilang biyahe sa Pilipinas, si Michael ay laging natahimik sandali bago sumagot ng may ngiti. Nagsimula ito ng may takot, ngunit nagtapos ito sa pagkakatagpo namin sa isa sa pinakamahuhusay na tao sa mundo. Madalas niyang ikwento ito mula sa simula ng detalyado, hindi dahil gusto niyang gawing mas enggrande, kundi dahil ang katotohanan nito ay sadyang napakaganda na. Isang pamilya ang dumating sa ibang bansa nang may takot na wala ang bagahe, natakot ang mga bata, halos umiyak ang ina at pakiramdam ng ama ay wala na siyang magawa at isang lalaking nakauniporme ang lumapit. Hindi siya dumating ng may utos, hindi siya dumating ng may kahigpitan, kundi dumating siya ng may simpleng pangungusap. Hindi ko kayo hahayaang harapin ito ng mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay naging turning point ng lahat. Maraming nakarinig ng kwentong ito ang nagtanong kay Michael, bakit niya ginawa iyon? Ano ang nakuha niya sa pagtulong sa inyo ng ganoon kalaki? Pareho ang sagot ni Michael sa bawat pagkakataon. Hindi siya tumulong dahil may gusto siyang makuha, tumulong siya dahil ganoon siya bilang tao. At iyon marahil ang dahilan kung bakit humipo ang kwentong ito sa puso ng maraming tao. Dahil sa isang mundong puno ng masamang balita, pagmamadali at kawalang pakialam sa isa't isa, ang kwento ng isang Filipino pulis ay nagpapaalala sa atin na ang maliit na kabaitan mula sa isang tao ay kayang baguhin ang buong masamang gabi, ang buong pakiramdam sa isang bansa, at ang buong pananaw sa mundo ng isang pamilya magpakailanman. Samantala, itinago ni Emma ang orihinal na bersyon ng hugis puso na papel sa kanyang journal. Patuloy na ikinukuwento ni Noah sa kanyang mga kaibigan na nakatagpo siya ng pinakamabait na pulis sa mundo. Patuloy na tinitingnan ni Sarah ang larawan sa frame sa tuwing dumadaan siya. At patuloy na naniniwala si Michael na isang araw, babalik sila sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi sila maglalakbay ng may takot, maglalakbay sila pabalik na may pakiramdam na parang bumabalik sila sa isang lugar na nakatanggap sila ng sukdulang kabaitan. Dahil minsan, ang nagpapatigil sa mga tao ay hindi ang kadakilaan, hindi ang kapangyarihan, hindi ang pera, kundi ang kabutihan na lumilitaw sa harapan natin sa oras na pinakanakakailangan natin ito.